Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules... So anong ibig mo sabihin? Tinatakot mo sila? Tinatakot mo yung mga justices? Ganyan ba kayo? Kapag hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, tatakutin nyo. Kapag hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, tatakutin nyo yung mga bumabati ko sa inyo. Ganon. Ganyan ginagawa nyo sa mga vloggers eh. Di ba? Ganyan ginagawa nyo sa mga Duterte eh. Ganyan ginagawa nyo kay Pastor Kibuloy eh. Di ba? Pag hindi umayon sa inyo, anong ginagawa nyo? Hinaharas ninyo, ginigipit nyo. Ginagamit ninyo ang lahat ng kapangyarihan ninyo para hayupin yung taong hindi sumusunod sa inyo. Now, even Supreme Court, tinatakot ninyo. DJ Glenn on the mix. Magandang araw mga bossing. Ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na walang kwenta at ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan. Ito na naman po ang inyong pinakamamahal, Boss D. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balon-balunan, kasukasuan, lahat ng mga salot sa lipunan, mga kawatan, magnanakaw, mandarambong, mandurukot, lahat ng mga sinungaling, mga kupal, kumag, lahat ng mga santanas, demonyo, Judas, Barabas. Tayo ay nandirito pa rin ngayon mga bossing sa napakagandang bansa ng Switzerland. Grabe mga bossing, ang ganda dito. Kita nyo naman, hiyang ang kutis ko. At marami na tayo mga napuntahan dito. Nakapunta na tayo dyan sa may Geneva. Hindi po kay Geneva Cruise ha. Diyan po sa Geneva, Switzerland, kung saan ginawa ang Geneva Convention mga bossing. Ano ba yung Geneva Convention? Hindi ko alam. Hindi, pero nandiyan ang United Nations. Nandiyan din po yung the broken chair. Ewan ko bakit pero nakita ko naman kung bakit broken chair yun. Nakalimutan yata nilang lagyan ng isa pang paa. Pero most of all, na-meet natin yung mga banateros dito sa Zurich. Siyempre, magpapasalamat muna tayo ng sobra-sobra sa ating host dito na si Ma'am Elizabeth ng Agusan del Sur. Grabe. Tinanggap niya tayo dito sa kanyang humble home at nakita niyo naman ang aking ayan, yung likuran ko. Nakikita niyo yung likuran ko. Ako ay nasa likod ng bundok dito sa Switzerland. Kapakaganda. Green na green. Parang yung suot ko din, green na green. Salamat Tita Beth sa iyong pagtanggap sa amin dito sa iyong tahanan. Siyempre kasama ko ang solid na SMNI Europe Bureau na si Kuya Dindo at si Kuya Anson. Nag-drive kami. Napakalaking swerte nga natin mga boss kasi nakita ko nga dyan sa balita na si Bernadette Sembrano mga bossing. Si Bernadette Sembrano daw ay na dukutan diyan sa grabe sa tren pa man daw. Sumakay daw sila ng first class coach to some place in Switzerland, I think sa isang lake. And then meron daw nag-blend in na isang lalaking maayos naman daw ang itsura, tapos
nung nakaalis na yung train nila, doon na lang nila nalaman na nawawala na yung bag nung kanyang mister. Oo. So, delikado pa din talaga dito sa Europe, lalong-lalo na sa Paris. Oo, dyan sa Paris, grabe, talagang kukuliting ka dyan, haharasing ka dyan, tas babangga-banggaing ka. Gagaling ng mga mandurukot dyan. Ang masasabi ko nga lang, yung mga mandurukot dito sa Paris, mas makapal ang muka kaysa sa mga mandurukot sa sa Pilipinas. Kasi sila, pag napansin na sila nandurukot sila, alis lang sila. Wala na silang gagawin. Hindi sila tatakbo, hindi sila magmamang-maangan, basta hindi lang sila magsasalita, alis lang sila. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na pag nahuli may mandurukot, gulpi sarado sa mga taong bayan yun. So, sa kasamaang palad, mga bossing, sa kasamaang palad dito sa Switzerland ay nakapasok na rin ang mga buwaka ng inang mga kawatan. Nakapasok na rin dito at marami na rin daw mga mandurugas dito. Kaya ayan, mag-ingat-ingat, lalong-lalo na yung mga Pilipino na masyadong kumpiyansa. Na akala nila ay hindi sila maiisahan dito sa Europa. Matindi po dito kasi parang tawag dito, hindi, syempre tayo medyo nahihiya tayo. Sa bagay, ang target daw talaga nila mga Pilipino. Dahil nga ang mga Pilipino ay ang mga Pilipino, mga bossing, ay mahilig magdala ng cash. Kahit daw sa mga bahay-bahay dito, ang tinatarget daw ng mga akyat bahay yung mga Pinoy. Kasi daw, alam nila yung mga Pinoy mahilig sa alahas, ganyan. Alam nila yung Noipi mahilig magtago ng cash. And most of the Filipinos, when they travel abroad, most of the Filipinos, kahit naman may credit card, they still bring cash. Nagpapapalit sila ng cash sa Pilipinas. Ako, ugali ko din yan eh. Parang hindi ako mapakali na yung pitaka ko walang cash. Although I have debit cards and credit card, nagaano pa din ako, naglalagay pa rin ako ng cash sa pitaka ko. Hindi ko din alam kung bakit, pero yung cash ng pitaka ko ngayon, hindi ko pa nagagamit eh. Kaya mga Pilipino, ganyan ang sakit ng mga Pilipino. Parang ayaw ng Pilipino yung hassle to pay yung dues nila sa bangko. Kaya ganun, mas preferred nila yung cash kasi cash ba, tapos sukle. At saka ang mga Pilipino kasi naniniwala sila na every time that you use your credit card, utang. Siyempre ayaw natin ng utang. Kasi pag utang, ang hirap-hirap bayaran yan. Totoo naman yan. Pero when you travel abroad, make sure na you have yung convenience na you can just use credit cards. Kaya lang talaga, dito talaga sa Europa, napakamahal. Kaya nga meron ako napanood na isang vlog patungkol sa Europe. Sabi nga nila, ang hirap-hirap daw kumuha ng visa dito sa Schengen, ang Schengen visa ng Europe. Ang hirap-hirap kumuha, tas ang mahal-mahal pa. Kasi parang ang alam ko, gagastos ka at least mga 30,000+ kapag ka nag-apply ka ng visa. So, approve or disapprove yun. Kasi magbabayad ka para mga travel taxes and stuff. Pero, pag nag-apply ka ng Japan visa, mga 3,000 lang yan. Pag nag-apply ka ng US visa, mga more or less 12,000 lang yan. Pag nag-apply ka ng ibang mga visas, ganun din. Pero pag European visa, yan, Schengen, ang mahal. Tapos pag na-deny ka, yari ka. Tangay nila yung 30 mil mo, Diyos mio. So, sabi nga nila, marami namang magagandang lugar din sa buong mundo na pwedeng puntahan na hindi kasing mahal ng Europe. Totoo naman. Pero alam nyo dito sa Europe, ang kagandahan dito sa Schengen visa, you get to go to different countries. Dikit-dikit lang yan. Most of the time, tren lang yung gagamitin mo para makapunta ka from one country to another. And every country is different from the other country. Hindi sila pare-parehas. Parang nasa Amsterdam ka, iba din ang feels doon. Pagpunta mo ng France, ibang feel sa France. Iba din ang feel at iba din ang amoy doon. Putang ina, parang naggigisa ng sibuyas dyan sa Paris, lalo na pag sumakay ka ng tren. Putang ina niyan, talaga naman.
Oo, amoy matindi pa sa baktol ng kapitbahay mong may baktol. Yung baktol ng mga taga Paris. Oh, so iba-iba yung feel. Pero ang maganda sa Paris, ang ganda ng mga structures and buildings nila dyan. Oh, tapos maganda sa Amsterdam, sa Netherlands, ang ganda ng kalsada nila, maganda sceneries dyan. Oo, tapos pagpunta mo na naman ng Germany, iba na naman, technology naman dyan. Ang ganda, mga bahay sa Germany, puros mga brick houses. Oh, so pagpunta mo naman ng pagpunta namin dito sa sa Switzerland, modern na environment friendly naman yung dating nila. Oh, iba-iba. And then pagpunta mo naman ng Italia, iba rin ang senaryo sa Italia. Amoy spaghetti na dyan. Tapos pagpunta mo ng Espanya, makikita mo naman para ka lang nasa Quiapo. Oh, hindi ba? Hindi, madaming mga dyan, mga simba-simbahan dyan. So iba-iba din yung ino-offer ng bawat country sa Schengen countries. So pupunta ka ng Greece, iba din ang feel sa Greece. Mga mga tawag diyan, mga yung prehistoric ganun ang dating naman diyan. Oo, mga the Antioch. So iba-iba din. So maganda din, magandang experience. Pero kapag pupunta kayo dito, make sure marami kayong dalang pera. Oo, madami kayong dalang pera dahil sobrang mahal dito. Pati pag-ihi, mahal. Pag umihi ka dito, ang bayad mo 1.5 euros or 2 euros. Utangin na, magkano yun? 200 pesos, iihi ka lang. O kaya medyo mahal talaga dito. Pero na-meet natin yung mga kababayan natin dito. Alam mo, ang isa sa gustong-gusto ko, mga bossing, sa mga sa mga nandirito sa Switzerland, hindi sila mayayabang. They're very humble. I've met banateros and maisog DDS in Netherlands, in France, in Germany, and here in Switzerland. I met all of them, and isa lang talaga yung nila, yung nakikita kong pare-pareha sila. Yung pagmamahal sa bayang Pilipinas talagang matindi. Hindi nawawala yung pagmamahal sa mga kababayan, mga kamag-anak sa Pilipinas. Ang ganda ng buhay, mga bossing ng mga Pilipino dito. Alam nyo ba, sa Switzerland, pag nagpunta ka dito wala kang papel, pwede kang magtrabaho. O at dito sa Switzerland, after 10 years, pag tumagal ka na dito, tag-TNT ka. Nag-TNT ka ng 10 years dito, kasi hindi naman talaga lahat may may papel eh. Pag nag-TNT ka ng 10 years dito, automatic bibigyan ka na nila ng papel mo. Sa Spain, merong treaty. May treaty ang bansang Spain sa Pilipinas na if you go to Spain, mag-apply ka sa kanila and ng citizenship or dual citizenship, mag-apply ka sa kanila, tapos hindi ka lang umuwi ng 2 years, granted na yung iyong pagiging pagkakaroon ng Spanish passport. Sa Netherlands, karamihan ng mga na-meet natin sa Netherlands, may mga asawang Dutch. Ang hirap palang maging Dutch citizen sa the Netherlands. Kahit na ipinanganak mo yung anak mo sa Netherlands, hindi siya magiging Dutch. But the only way na maging Dutch ka is for you to marry a Dutch citizen. So, most of the Filipinos here sa Netherlands, overstaying na sila. Kasi usually, ang kontrata dyan 1 and 2 years. So, yung iba, hindi na umuuwi, they just stay there. Alam mo, maganda sa the Netherlands, hindi nila pinauuwi yung mga ayaw umuwi. Talagang very sila dito sa Europe, very observant sila sa human rights. Mas gusto nila yung mga bossing, yung parang, sige, gusto mo dito, bahala ka. Ganon ang trip nila. Oo. So madami mga Pinoy na mga undocumented sa the Netherlands, sa Rotterdam, sa Amsterdam na nakakapagtrabaho sila. Kaya lang hindi sila pwede magtrabaho sa mga restaurants, hotels. Pwede lang sila magtrabaho sa household lang, yung mga cleaning ganyan, trim ng mga damo. Ganun yung mga trabaho. Pero marangal na trabaho at malaki po ang kita niyan. Actually, kahit wala silang papel, kung magkano yung ibinabayad sa
may dokumento, parehas lang ang binabayad sa kanila. Galing! Kaya sabi ko nga, ibang klase. And the fact, even if nandito na sila, tumatamasa na sila ng magandang buhay, isa lang ang sinasabi nila when I ask them. Ang sinasabi lang nila is, gusto kasi namin, Boss Dada, na ang Pilipinas maging parang katulad ng Europe na yung kayang magbigay ng benepisyo at trabaho sa kahit na sino, hindi lang sa mga kalahi nila. Kahit ibang lahi natutulungan. Katulad ng mga Pilipino dito, natutulungan nila. Diba? O, ganyang kaganda rito. But anyways, magsimula na tayo. O, mag-topic-topic na tayo ng mabilisan lang para lang kahit na papaano, meron tayong pasensya na kayo, hindi ako nakakapag-upload madalas dahil lagi nga po kami lumalabas and gumagawa din po ako ng mga report for SMNI. Kaya bihira. Ngayon, nagkaroon tayo ng konting time, samantalahin natin. And then tomorrow, if meron na naman tayong time, samantalahin ulit natin. Panoorin nyo po yung ating mga video, i-like ninyo, so i-share po ninyo. And pasensya nyo muna yung setup natin, ha? Sige, simulan na natin dito sa mainit-init pang kaartehan netong kongreso patungkol diyan sa ba't ganun? Wait lang. Ko lang ha, save. Ko lang. Dito. Hindi yan. Ayan. Sige, ito pakikita na natin. So ito, nagrereklamo ang House of Representatives, mga bossing, sa sa Supreme Court. Putangin na to, mga tanga talaga to mga to. Bantakin mo ha, Supreme Court ang nagdesisyon. Supreme Court. By the way, maraming salamat nga pala kay Pastor Apollo Kibuloy ulit. Dahil kay Pastor Apollo Kibuloy, nagkaroon tayo ng konting pag-asa. Kasi nga po, ang nag-initiate po ng motion for certiorari na i-file ni Attorney Torion, ni Attorney Acosta ng Davao, at ni Attorney Delgra, at syempre si Boss Dada, si Coach Oli, si Banat Bay ay co-petitioner sa sa Supreme Court petition na yan. Kahit na nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy, tingnan nyo naman, di ba? Kahit na nakakulong siya, piniisip pa rin niya yung bayang Pilipinas. Iniisip pa rin niya yung kapakanan ni Pangulong Duterte at ni future President Inday Sara Duterte. Kita mo, di ba? Mayroon ng kasong kinakaharap si Pastor Apollo Kibuloy, pero noong nagkaroon ng pagkakataon, instead atupagin niya yung sarili niya, nag-file kagad siya sa Supreme Court nag-utos kagad siya na mag-file sa Supreme Court ng motion for certiorari, and then ayan na nga, nahinto yung impeachment at better luck next year. Kumbaga, kung ipapasa ulit nila yan next year, which I believe hindi na nila yan gagawin next year because it's now or never na sila, mga bossing. Next year, lahat ng mga politiko, magsishift na yan towards the strongest candidate. Balita ko si Trillanes, meron na daw siyang kandidato na napupusuan. Utangin na mo ka talaga, Trillanes, hayop ka. Nakaisip ka pang mga kandidatong putangin na mo ka, hindi ka nga nanalo sa Kalokan. Imaginein mong kupal ka, ikaw nga sarili mo hindi mo maipanalo. Tapos kumuha ka pa ng kandidatong kupal ka para ikampanya mong buwisit ka. So kayong dalawa ni Risa Ontiveros, putangin na nyo, dahil kayo naman ang salot sa Pilipinas. Mabuti pa gumawa kayo ng sarili nyong bandila. Gumawa na kayo ng sarili ninyong mga patakaran. Tapos pumunta na kayo sa pinakamalayong isla dito sa mundo. Tapos magtayo kayong dalawa ron ng kaharian nyo, mga putangina ninyo. Para naman maisakatuparan ninyo yung pangarap nyo na magkaroon kayo ng sariling bansa.
Ha? Hayop na Trillanes to. Matakin mo, kapal ng mukha, napili daw niya. Putangin na mo, wala kaming paki kahit sinong piliin mo. Wala kaming paki kahit hindi mo piliin si Ontiveros, animal ka. Oo, kahit wag mo nang piliin. Oo, kung gusto mo, mag-asawa kayong dalawa, punyeta kayo. Oo, gusto niyo mag-anak kayo ng marami, mga 15. Oh, tapos magsimula kayo ng ng kaharian ninyo diyan sa hardin. Oh, kung gusto ninyo, wag niyo nang idamay yung mga Pilipino, mga kupal kayo. So ayun na nga mga bossing. So hindi unti-unti mga bossing yang mga Pilipino, pati yung mga campaign contributors diyan, yung mga oligarko, yung mga mahilig mag-invest sa politika, magkano na yan, pupunta na sila yan, tataya na sila kung saan malakas yung kanilang pag-asang manalo. Syempre, it's either dalawa lang yan, it's either pipigilan nila si VP Sara, which is ginagawa nila for the past 3 years, 4 years, na hindi sila nagtatagumpay. If you cannot beat them, join them, ang gagawin ng mga buwaka ng shit na yan. Ganyan din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, tandaan ninyo. Yung mga hayop na rimulya na yan, yung dalawang magkapatid na kasing kapal ng swelas ng Rambo na tsinelas yung pagmumukha nila. Hindi ba si Binay ang ang kaibigan nila, tapos biglang naging Duterte ang mga hindot na yan. Mga tulfong mga kupal, pera lang si Ben. Yang mga kupal na tulfo, pera lang si Ben. Yung mga tulfo na yan, dati ring mga sip-sip tumbong sa mga Duterte yan. Si Erwin Tulfo, putang ina, talagang ginamit niya ng matindi si Duterte. Hindi ba? Tapos biglang nung nagbago na. Kita mo, ano na nangyari? Iba na ang pinapanigan ng mga tulongges na yan. Hindi ba ngayon, tinan mo, anong ginagawa ni Isko Moreno sa Maynila? Si Isko Moreno, nagagalit-galit kayo kay Isko Moreno noon. Anong ginagawa ni Isko Moreno sa Maynila? Si Joel Chua, si Suso, kilala niyo si Suso, yung konsyal na mukhang kuhol, distrikto yata yon, yung si Valeriano, at saka etong si Abante, bumabanat yan sa mga Duterte. Napakaganda ng ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas, mga bossing, at yun ang sinundan, yun ang blueprint ni Isko Moreno. At naging matagumpay siya sa Maynila sa pagsunod sa tagubilin ni Pangulong Duterte. Anong nangyari? Kinausap niya si Chua. Sabi niya kay Chua, bakit mo naman ginaganyan si Inday? Wala namang ginawang masama sa atin yan. Anong sagot ni Chua? Ang sagot ni Chua, walang magagawa. Bossing Bossing nila, ayan Bossing nila yung demonyo sa Leyte. Kaya ayun, wala sila magagawa kundi gawin ng gawin banatan yan. Ang problema, nanalo siya. Nanalo din si Isko. Ngayon ko lang nalaman na ang mayor may say pala. Mas matapang pala dapat ang mayor sa congressman. Bakit? Kasi ang hawak ng congressman, pera lang. Ang hawak ng mayor, lahat, pati pulis. Hawak ng mayor, pag pinag-utos ng mayor na putangin na hulihin mong kupal na yan, dahil lumabag yan sa batas dito sa syudad natin, walang magagawa ang pulis kundi hulihin yung mayor, yung congressman na yan. So lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas, putang ina nyo, bakit nagpapasailalim kayo sa mga congressman na mga sipunin na yan? Ba't kayo nagpapailalim? Kaya naman pala ni Iskong gulpihin yung mga congressman na mga magnanakaw na yan Anong ginagawa ni Isko Moreno ngayon? Di ba? Lahat ng mga katarantaduhang proyekto ni Valeriano at saka niyan ni Chua, anong ginawa niya? Putang ina, pinaggigiba niya. Saan ka makakita? Gagawa ka ng Gagawa ka ng 4 na palapag na putang ina, isang di pa lang na building. Okay nang ina, kahit sinong tarantadong inhinyero, hindi i-approve yan. Mantakin mo, haharangan mo yung hangin na sinisinghot ng mga estudyante, nagpapaypay yung mga estudyante dahil nakaharang yung putang inang building nyo na kasing laki lang ng pader. Imagine nyo yan, sidewalk, imbis na yung mga kabataan maglalakad sa sidewalk, iikot pa.
Dahil dyan sa mga hayop na pinagawang milyon-milyon na mga building dyan na wala naman palang mga permit. Oo. Oo nga. Anong haka na naman ang ha? Wala nga permit. Ay, magugulat din ako. Bakit naitayo yan ng walang permit? Isa din to si Hani Lacuna eh. Utang na, pumuti na lang lahat ang buhok. Walang utak din eh. Mantakin mo pinayagan niya yung mga proyekto na yan. Tapos anong sasabihin ng mga tarantadong congressman na yan? Si Chua. Tsaka si Valeriano. Hindi. Kasi kawawa naman yung mga barangay. Wala silang barangay hall. Putang ina ka, mas kawawa sila sa mga estudyanteng paypay ng paypay. Nawalan sila ng malinis na hangin na sinisinghot dahil nakaharang yung mga kupal na mga building yung illegal naman yung pagkakatayo. Parang sinasabi nila na kahit illegal nakakatulong. Hindi. Pag illegal, ang hilig nyong manilip ng illegal, sinisilip nyo yung mga ginagawa ni BP Sara, yung mga pondo ni BP Sara, pero putang ina nyo, nilulustay nyo yung mga pondo ng Maynila. Ito, nagagalit ako dito, baka silipin ng mga kapitbahay. Sino yun? Ba't may sumisigaw doon sa beranda? Sorry po, nagtatrabaho lang po ha, pasensya na. Pero yun nga ang sinasabi natin na itong mga congressman na itong kakapal ng mukha. Ngayon, iimbestigahan nila yung 777 na sinasabi ni Magalong, ang ganda niyan, mabuti yan. Si Toby Chanco nga, pinapatunayan yan. Sabi nga ni Toby Chanco noong nakaraan, sige, i-challenge mo ko, napatunayan ko, putang ina ka, papakita ko sa iyo yung GC, nandoon ka mismo, gago ka. Kayo dyan sa Kongreso. Wala na kayo. Wala na yung mga yan. Ito si Chua, para na nilalagnat yung ilong niya, namamaga na. Nakadikit na sa labi niya sa sobrang kaba niya kay Isko. Huwag kayong mag-alala. Yan ang kagandahan ng merong isang Isko Moreno na matapang. Kasi hindi yan natatakot kahit kanino. Isko Moreno, lehitimo na taga Maynila. Wala yan pakialam kahit kanino. Basta aayusin niya yung Maynila. Aayusin niya yung ginagawa niya dyan sa Maynila kahit sino pamasagasaan niya. Itong mga ibang mayor kasi sa Metro Manila, putang ina nyo, mga bakla kayo. Oo, nagpapatakot kayo sa mga kupal na mga yan, mawawalan ng AKAP, AX. Putang ina nyo, wala na. Sisilipin na ng Senado yung mga AKAP, AX ninyo, tingnan ninyo. Mabalik tayo dito sa ating topic. Naging matagumpay ang ating naging matagumpay ang ating layunin na hindi magkaroon ng impeachment. Kasi kalokohan lang talaga yung impeachment na yan eh. So ngayon, ang mga congressman, bago sila umaksyon, tingnan mo ganito kagago mga congressman. Bago sila umaksyon, so nung naglabas ng ruling ang Supreme Court, imagine niyo unanimous. Ibig sabihin wala ni isa ang tumanggi. Meron lang 3 na hindi na hindi bumoto. Pero yung 3 na yon na hindi bumoto, hindi rin sila nagpasa ng ang tawag dito, ng statement na dinidecline nila. Hindi sila ng statement na yung kanilang yung desisyon ng mga bumoto pabor sa sa pagbasura ng articles of impeachment ni VP Sara. Hindi sila nag-defy or hindi sila nag-object. So ibig sabihin lahat ng mga maestrado ay alam na kababuyan, katarantaduhan yung articles of impeachment ninyo. Umpisa pa lang. Akala nyo kasi pwede nyong gawin sa isang Duterte yung ginawa ninyo kay Corona. Sorry po, hindi nyo kayang gawin yung ginawa ninyo kay Corona. So eto na nga. So matapos lumabas yung ruling na yan, yung mga congressman yak-yak ng yak-yak. Talagang gigil na gigil sila, lahat nagsalita. Putang ina si si Leila de Lima nga, talagang kulang na lang kagatin yung camera nung ini-interview siya. Pero kalaunan na-realize din niya, putang ina, marami akong kasalanan dito sa Supreme Court. Marami akong kasalanan sa Supreme Court. Putang ina niyan. Kasi dapat nga matagal na na-disbar yan si Leila de Lima. Kasi alam ninyo, noong si Gloria Macapagal Arroyo, nung DOJ secretary siya, mga bossing, si Gloria Macapagal Arroyo yung unang-unang tinrabaho nila ni Pinoy. Ngayon si Gloria Macapagal Arroyo, gusto niyan, dapat magpapagamot yan sa ibang bansa. Pumayag ang Supreme Court
Pumayag ang Supreme Court na pumunta siya sa ibang bansa, hindi pinakinggan ni Leila de Lima yun. So doon pa lang dapat na-disbar na yung kupal na yan eh. Tapos actually na file na ano siya, na issuehan siya ng indirect contempt dahil hindi niya sinunod yung utos ng Supreme Court noon. Nakulong ba si Leila? Ewan ko kung nakulong siya. Dahil doon, basta ang alam natin na anuhan siya ng indirect contempt ng Supreme Court noon dahil sa hindi niya pagsunod. Kita mo. So, marami pang mga congressman ang galit na galit at sinasabi na ang Supreme Court ganito, Supreme Court ganyan. So ibig sabihin, ginagago nila Supreme Court, minamaliit nila ang Supreme Court at ang sinasabi nila ang Supreme Court ganito, Supreme Court ganyan. Noong una, sinasabi nila na walang karapatan ng Senado na hindi ituloy itong impeachment na to, only the Supreme Court. Di ba ganyan din ang sinabi ni Boying noong finailan siya, noong pinakidnap nila si Pangulong Duterte. Supreme Court lang. Supreme Court lang, kung anong desisyon ng Supreme Court, yun ang susundin natin. Yun ang sabi ni Boying. Tingnan mo, pag nagdesisyon ng Supreme Court na mapabalik dito si Pangulong Duterte, tingnan mo ano sasabihin na naman niya ni Boying Kupal. Hindi rin niya susundin yan. Maniwala kayo. Ganun din ang ginagawa nito mga kongresista. Noong nagdidesisyon ng mga senador na wag nang ituloy, sabi nila, hindi tutuloy, mandato nyo yan. Supreme Court lang ang may karapatan. Para ganito, ganyan. Nagdesisyon ng Supreme Court, ngayon gigil na gigil ang mga putang ina. Sinasabi na naman nila, senador-senado na naman daw ang may solong kapangyarihan para hindi naman nililitis. Yung impeachment sa Supreme Court Yung Supreme Court sinasabi na in the first place, hindi kayo dapat maglitis dahil kabalbalan. Yang kaso na yan, ipitigil nyo yan dahil magsasayang lang kayo ng pera. Illegal yung pagkakakonstruct ng impeachment na yan. Ngayon. Inaway-away nila Supreme Court. Kanino sila lumapit? Sa Supreme Court din, mga gago. Matapos yung babuyin ng Supreme Court, umaasa kayo na papanigan kayo ng Supreme Court ngayon. Mga kupal kayo. Tapos, ang gagawin nyo pa, na magfa-file kayo ng motion for reconsideration, tapos tatakutin nyo na impeachable sila. Putang ina ninyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, mantakin mo. Ako po ay nagre-request sa inyo na baguhin po ninyo yung inyong desisyon dahil matatandaan ninyo, impeachable kayo. Puta, ganyan sila magtrabaho. Tatakutin ka. Parang kami din mga vlogger. Anong ginagawa nila? Di ba tinatakot nila kami? Anong ginagawa nila sa amin? Hindi ba dinasampahan nila kami ng demanda? Putangin na nyo, hindi kayo hinto ha. Eto, demanda sa'yo. Oo nga. Putsang yan, ganyan ang ginagawa. So ganito ang ginagawa ng Congress. So sige, play natin to at nang makita natin kung ano ang nilalaman nitong balitang to. To the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not... Balance daw. Yan nga yung balance Tanginan nyo. Yan nga yung check and balances. Yan yung balance, boss. Kasi, nagdidesisyon na kayo. Hindi pa, makita mo si Inday Sara, hindi nyo nga interrogate tungkol dyan. Natatandaan nyo, umatin si Inday Sara dyan sa komite ni Chua, hindi niya tinanong kahit isa. Di ba? Tapos sasampahan nyo siya ng impeachment, hindi nyo siya natanong kahit isa. Pinagtatatanong nyo yung mga tao niya, kinulong nyo pa yung iba. Tapos nung umaten na si Inday Sara dyan, sabi nyo pa nga magpapadrug test kayong lahat basta umaten siya. Umaten, nagpadrug test ba kayo? Ano yung mga addict ba kayo dyan? Bakit takot na takot kayo magpa-drug test? So anong ginawa? Anong nangyari? Doon si Inday. Tinanong ba ni Chua tungkol dyan sa mga Mary Grace Piatos na yan? Hindi, di ba? Tapos magpa-file kayo ng impeachment? Anak ng tinapay kayo, diretso. Not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear.
The Constitution says Tanga ka talaga eh. Kung merong accountability, ang dapat nga, kung accountability, dapat si Inday Sara, dinimanda nyo sa korte, sa ombudsman. Ayan, yan nga yung tama. Kasi yun ang magbibigay sa inyo ng accountability. Hindi lang siya matatanggal sa posisyon, makukulong pa siya kapag napatunayang may kasalanan siya. Oo, ang impeachment po, wala pong accountability na ma-establish diyan. Bakit? Ano ba pagka na-impeach ka sa sa Senado? 'Di ba na-impeach si Inday sa Congress? Anong nangyari? Nakulong ba si Inday? Binawi ba lahat ng mga ari-arian ni Inday? Binawi ba yung kapangyarihan ni Inday bilang vice presidente? Hindi naman. O, pinahiya lang siya sa taong bayan, na-impeach siya sa Congress. Pagdating sa Senado, kung halimbawa magtuloy yan, anong mangyayari sa Senado? O, si Inday Sara ay ini-impeach namin. Hindi na siya, tatanggalin na siya, di-disqualify na siya sa sa susunod na lahat ng eleksyon sa Pilipinas, hindi na siya pwedeng tumakbo. Anong accountability doon? Hindi siya makukulong. Pagka na-impeach siya, matatanggalan lang siya ng pagiging vice president na na label, titulo, tapos hindi lang siya makakatakbo sa mga sa mga susunod na eleksyon. Uuwi siya sa bahay niya at matutulog siya ng himmahimbing kasama pamilya niya. Asa ng accountability doon? Hindi ba ang accountability makukuha mo yan kung may kulong? O so saan nyo dapat i-file itong mga ganitong reklamo? O di dun sa mga ahensya na kayang magsintensya ng mga nakaupo sa gobyerno. Sino yan? Ano yan? Ombudsman. Hindi nyo naiintindihan yung ibig sabihin ng accountability. Kaya nga, hinihingan din kayo ng mga Pilipino ng accountability. Oh, hindi ba? Tingnan mo. Tingnan mong kahayupan mo. Yung asawa mo, ang layo-layo, putya, nakaupo na bilang representative ng Tingog. Meron siyang nilaktawan na ilan, yung iba nagsipag-resign daw, para siya ang umupo. Noong kay Guanzon, hindi nyo pinayagan yan. Noong si Guanzon magsa-substitute, hindi kayo pumayag. Oh, hindi nyo pinaupo yung P3W, di ba yun? Hindi nyo pinaupo. Hindi na nga lang siya. Yung mismong membro na, board member na noong party list nila, hindi nyo pa rin pinaupo. Tapos ngayon, yung asawa mo, ang layo-layo, inalis nyo yung mga first, second nominee, siya ang nilagay nyo. O tapos yung anak mo, ganun din. Congressman na din. Ikaw, congressman na din. Ano yan? Kayo-kayo na lang? Yan ang kailangan na hinihingan na tinahanapan ng accountability. Nasaan na yung pera? Nasaan na yung pera ng Pilipinas? Nasaan na yung mga hinihingi sa inyong open the box? Asa na? O, hindi ba? Wala. O, ano masasabi mo sa sinasabi ni Toby Chanko? Na ikaw ang may control ng pera dyan, na kung hindi susunod sa'yo, hindi mo ibibigay yung budget. Ano yun? Pork barrel mo? Lahat ng pera ng buong Congress nasa iyo, tapos pipiliin mo kung sino lang ang bibigyan mo. Tinanggal na sa kapangyarihan nyo yan noon pa, di ba? Yan nga yung pinaliliwanag ni Greco Belhica. O, ine-expose kayo ni Chanko. Sitting congressman yun. O, bakit hindi nyo yun? Ba't hindi nyo yun i-accountability? Hindi nyo nga dinideny. O, di ba? Sir, ito, alam nyo sa totoo lang kasi, Speaker Romualdez, okay naman ang lahat kung nagtrabaho ka lang ng maayos eh. Kung ginawa mo lang yung iyong trabaho, kung hindi ka naghangad na maging presidente ng Pilipinas agad-agad, sana kung inaayos mo trabaho mo, inaayos nyo ni Bongbong yung trabaho nyo, sa susunod na eleksyon baka manalo ka eh, kung aayusin nyo. Hindi naman pwede kasing halimbawa magnanakaw ka tapos iboboto ka pa rin ng taong bayan. Alam ng tao na durobo ka tapos iboboto ka pa rin ng taong bayan. Hindi, gano'n. Sana nagpakabait po kayo. Hindi ko sinabi magnanakaw siya. Example lang yun. O kung halimbawa nagnakaw ka, alam ng tao na nagnanakaw ka, tapos gusto mo iboto ka nila, hindi pwedeng gano'n. Kahit bigyan mo sila ng abuloy, hindi ka nila mamahalin, sir. Importante sa lahat, serbisyo. Sana gumawa kayo ng magandang trabaho. Sana si Bongbong tinulungan mo na makapag pirma siya ng mga batas na
ano ka, pakipakinabang sa mga Pilipino, di sana, mahal kayo ng Pilipino kasi si PRRD, wala namang pambayad dyan ng troll farm. Wala namang pambayad dyan ng mga vlogger na ano siya, ano yun, yung itatangkilikin siya or ibabandilyo or ilalagay ang pangalan niya sa pedestal. Wala silang ganun eh. Pero bakit? Pagpunta mo sa iba't ibang bansa, may mga nagtitipon-tipon ng mga Pilipino, may mga grupo ng mga Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte at lumalaban para sa kanya. Kasi nagtrabaho siya ng maigi sa bayan. Martin Romualdez, wala kang kahit isang fans club dito. Walang nabuong Martin Romualdez group sa iba't ibang bansa. Paano ka mananalong presidente sa Pilipinas? Hindi kasi lahat kayang bayaran ng pera, sir. Hindi lahat. Minsan, kailangan ng Pilipino yung... Kung gusto nyo talagang iboto kayo, mahalin kayo ng Pilipino, magserbisyo kayo. Yun lang ang dapat na gawin nyo, sir. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February... By the way, sir, yung rules kayo gumawa. At walang na-misread yung mga yan. Again, those are judges, those are lawyers, and good lawyers before they became Supreme Court justices. Ikaw din, abogado ka din, alam mo rin naman yan. Na Supreme Court is the final arbiter. Being the final arbiter, ibig sabihin, solong kapangyarihan nila yun. So you should respect that. Ikaw pa naman ay isang abogado. Dapat irespeto mo yun, sir. Wala silang na-mislead. Na-misread, wala silang na-miscalculate. Masusi, ibig sabihin, lahat sila na-misread nila. Lahat ng huwes dyan, ni isa, wala. Puro dilawan pa yung mga, yung mga huwes dyan. Tapos, sasabihin nyo na tuta ng mga Duterte yan, wala namang ina-appoint na Supreme Court Justice ang presidente, di ba? 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members. Fourth impeachment complaint. Fourth. What happened to first, second, third? Hindi ba ganito yan, sir? Natatandaan nyo, di ba, pinagpapaliwanag kayo ng Supreme Court? Anong ginawa nila, Chua? Itinuro nila sa Secretary General. Hindi kayo sumagot sa Supreme Court, tapos ngayon mag-aapila kayo sa Supreme Court. Kung noon sana, sinagot niyo yun, tapos nagkaroon ng oral argument, di sana, hindi dinesisyon na ng Korte Suprema yan. Di dinesisyon na ng Korte Suprema yan, mantakin mo, hindi kayo sumagot sa kanilang panawagan na sumagot kayo. Hindi nagkaroon ng oral argument, ngayon sasabihin nyo, kailangan may oral argument muna bago magdesisyon. Tanga, anong yung oral argument? Hindi nga kayo sumagot unang-una. Sumagot sana kayo, hindi may oral argument. Nalaman sana natin gaano kayo kagaling. To the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Ikaw na nga nagsabi, fourth complaint Meron bang fourth complaint ng walang tawag dito? Walang mas nauna sa kanya kung pang-apat? Gulo-gulo nyo. Hindi, di ba magulo yun? Sabi niya, the fourth complaint. Kung walang first, second, third, paano magkakaroon ng fourth? Anak ng tinapay yan. Kayong gumugulo sa isip ng tao simple-simple naman yan, walang Diyo. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. Question, di ba nag-file si The court also said the Vice President was denied due process. Halimbawa, si Sendenya, di ba, yung Duterte Youth Party List, nagpasa na sila ng impeachment nung nakaraan, hindi nyo pinansin.
Di ba nagpasa sila ng impeachment kay BBM, di nyo pinansin. Oh, magpapasa sila ulit, pwede? Magpapasa sila ng 4 na ulit ngayong taon, pwede? Hindi nyo pinansin yung una eh. Oh, so anong ibig sabihin nun? O hindi ba, ang rule nga, pag nagpasa ng impeachment, kailangan asikasuhin yun. I-deny yun or not. 1 taon na naman bago magkaroon ng pangalwa. Ang ginawa ninyo, 1, 2, 3, asawa ni Marie, araw-gabi, walang panty. Hindi. 1, 2, 3, hindi nyo pinansin. Yung pang-4 yung pinansin nyo. Tapos sasabihin mo, yun, lang, 1 beses lang nag-file? Tanga. Meron bang 1 beses nag-file na pang-4 yung ginamit nyo? Ano ba naman yan, sir? Because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard. Wala ka na. Wag mo nang sabihin na it's not in the Constitution. Again, sir, it is not you, it is not the President, it is not the Senate who should interpret the law. Only Supreme Court can interpret the law. Pwede kayong gumawa ng batas. Pwede kayong gumawa ng mga implementing rules and regulations. Pwede kayong gumawa ng mga ordinansa. But only the Supreme Court can interpret the law. So, hindi mo trabaho, prerogative na sabihin na ayon sa Constitution, the Constitution is Supreme Court. And Supreme Court ruled already. Ayon sa Supreme Court, palpak. Ayon sa Supreme Court, hindi dapat matuloy. So, yung Supreme Court's will, will be done. Sila ang Diyos ng konstitusyon. The final arbiter. Ano bang mahirap intindihin doon? The Supreme Court. Supreme, supremo, pinakamataas. Although co-equal body nyo, but again, solong kapangyarihan nila yung mag-interpret ng mga batas na ginagawa nyo. At nag-utos na sila, kaya nga may check and balances dyan. Bakit? Ilan sila 15? Di ba? 15 sila, mantakin mo 15, all of them ruled in favor of the scrapping of the articles of impeachment. So, what's wrong with that? Better luck next time, sir. Take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Exactly. The way that the Supreme Court respects your duties, you should also respect theirs, di ba? Respect begets respect. So if you want your decisions to be respected, you should all respect din yung decisions ng mga co-equal na nagsabi co-equal. You're not higher than them. It just so happened na yung decision ng Supreme Court hindi pwedeng i-overpower ng Congress. Same goes with yung Supreme Court, may mga trabaho rin kayo dyan na hindi rin nila pwedeng galawin. Hindi nila pwedeng pakialaman. So ganun lang yun. Trabaho nila yan. Di gawin nyo rin yung trabaho nyo. Ginawa nyo naman na yung trabaho nyo. Pinolitikan nyo na si Inday. Yun nga lang, natalo kayo. So yun ang pinakamasaklap sa lahat. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules... So anong ibig mo sabihin? Tinatakot mo sila? Tinatakot mo yung mga justices? Ganyan ba kayo? Kapag hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, tatakutin nyo. Kapag hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, tatakutin nyo yung mga bumabati ko sa inyo. Ganon. Ganyan ginagawa nyo sa mga vloggers Di ba? Ganyan ginagawa nyo sa mga Duterte Ganyan ginagawa nyo kay Pastor Kibuloy Diba? Pag hindi umayon sa inyo, anong ginagawa nyo? Hinaharas ninyo, ginigipit nyo. Ginagamit ninyo ang lahat ng kapangyarihan ninyo para hayupin yung taong hindi sumusunod sa inyo. Now, even Supreme Court, tinatakot ninyo.
Even the Supreme Court, tinatakot ninyo because you have the power to impeach a impeachable official? O di i-impeach nyo sila dyan sa i-impeach nyo sila dyan sa Kongreso, silang 15 para maganda. Dami nyo pa sinasabi, i-impeach nyo. O para pagkatapos nyo silang i-impeach, total yan naman ng kapangyarihan nyo lang na ginagawa ninyong kayang-kaya nyong gawin. Hindi naman nyo kaya magpasa ng mga batas na kapakipakinabang sa Pilipino. Kaya nyo naman mag-impeach. O total, yun din naman, nakafocus lang kayo sa impeach. Impeach nyo na. O dahil hindi nyo na-impeach si VP Sara, di yung mga maestrado na i-impeach nyo, ba't tinatakot nyo? Pamantakin mo, nagre-request ka sa kanila, nililigawan mo sila, tapos sasabihin mo na, putang na, pag hindi nyo binigay, pag hindi kayo nakinig, tandaan ninyo, papalayasin ko kayo sa mga bahay nyo. Pwede ba yun? Ganyan ang muka ng mga nasa gobyerno ngayon. Ganyan sila kademonyo, ganyan sila kasatanas, ganyan sila kahayop. Pwede namang, baka naman pwede po silipin po ninyo. Baka lang po meron kayong hindi nakita, hindi napansin. Pakinggan nyo naman po yung aming panalangin. Di ba? Pwede ba naman yun? Mananalangin ka sa Diyos, Lord, sana po bigyan mo ako ng sports car. Bigyan mo po ako ng magandang bahay, 3 asawa na mga mala Penelope Cruz. O tapos bigyan mo po ako ng maraming kayamanan, yung kayamanan na mas mayaman pa sa Switzerland. Oo, pag hindi mo binigay yan, Lord, magiging satanista ko. Sige ka, sasamba ko sa Satanas. Ipapakalat ko ang salita ng demonyo pag hindi mo ako pinagbigyan. Pwede mo bang sabihin sa Diyos yan? Itong ginagawa mo is a prayer. You are praying, you are requesting. Nililigawan mo ang Supreme Court to overturn their decision. Tapos sasabihin mo na, tandaan ninyo, impeachable kayo. Tandaan ninyo, lagot kayo sa amin, makapangyarihan kami. Maaaring hindi kayo ma-impeach, pero sigurado ako may kakalkalin namin ng records ng bawat isa sa inyo at malay mo gamitin na naman namin ng BIR para sa inyo kasi ginamit nila yan di ba? Ginamit nila yan kay Corona di ba? Nakita niyo nangyari kay Corona, gusto niyo bang maranasan yun? Kung ganyan ng ganyan, walang mangyayari talaga sa bayang Pilipinas. Walang respetuhan, brasuhan, hindi pwede yung ganyan. Kaya mga Pilipino, naku po, lalong-lalo na kayong mga mahistrado at kayong mga nasa korte sa mga RTC, huwag kayong magpapabogus. Huwag kayong magpapamodus, huwag kayong magpapa-pressure. Dahil kapag nagpa-pressure kayo, kayo na lang ang inaasahan na magbabalanse ng mga bagay-bagay sa Pilipinas tapos mai-impluwensyahan pa kayo. Wala na, dapat gunawin na Pilipinas pag ganyan. For how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Anong respect doon? May respect bang tinatakot to sila of impeachment? Na pinapaalalahanan nyo sila. Indirect na pananakot ito Pero parang inaano mo sinasabi mo sa kanila na na kailangan nilang i-overturn or pakinggan hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Tandaan ninyo, kayo ay impeachable officials. Parang ganoon Yari tayo pagka ganyan. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Ay. Galing, di ba? But regardless,
You should not bow in silence, but you should accept defeat. You should accept defeat. Oo. Hindi naman sa lahat ng panahon pwede kayong manalo. Lahat ng mga gusto nyo makukuha ninyo. Mga spoiled kasi kayo eh. Kaya nasanay kayo na lahat ng hilingin ninyo nakukuha ninyo. Well, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi po umiikot ang mundo sa inyo. Hindi po umiikot ang mundo ng Pilipinas sa inyo lang. O ang batas, hindi po kayo ang may-ari. May mga pagkakataon na makukuha nyo gusto nyo, pero most of the time or seldom na may mga matatalo kayo kahit gaano kayo kayaman, makapangyarihan, kahit gaano kayo kakupal, kademonyo at kasantanas. So itanggapin po natin yan. Again, irespeto po natin ang desisyon ng Supreme Court. Dahil yan po ay actually nung mga nakaraan nga parang nawawalan na rin akong tiwala sa Supreme Court. Sa dami ng isinampang kaso dyan, wala ngang nadidesisyonan. Pero at least nung nakita natin nangyari sa PhilHealth, nakita natin nangyari dito kay VP Sara, nakita natin yung iba pang mga decisions nila, lalong-lalo na yung pag-disbar nila kay Gadon. Yan ang pinakamagandang ginawa ng Supreme Court sa sa buhay nila, yung i-disbar si Gadon. Dahil wala namang kwentang tao yung kupal na yan, kaya tama lang na sabi nga ni Jiggy Barra, disbar daw yan 3 times, walang hiya. Anyways, mga bossing, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mag-vlog po tayo ulit memya. Dahil meron pa tayong lakad ngayon, at least meron tayong na-upload. So, i-like po ninyo, i-share po ninyo, at mag-comment lang po kayo dyan. Babasahin po natin yan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Muli, mabuhay kayo. At sana po ay wag po kayong magsawa sa suporta sa Banatero, sa SMNI, at syempre sa mga Duterte. Mabuhay at magandang hapon sa inyong lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap